Welcome back po sa Tarot Page Philippines. And for this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising sign na Cancer. This is for March 31 to April 6. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising nyo, so importante siya, sa dulo po ng video, we have a link for this. So pwede nyo po mapanood. Tandaan natin yung readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At ni-invite ko rin po kayo mag-click ng join button sa baba and become a member para magkaroon kayo ng access sa ating mga exclusive and extended readings kung saan mas malalim na per messages ng cards. And for those po na gusto magpa-private reading or spellworks, message our page. May admin po na tutulong sa inyo. And donations can be sent using the thanks button sa baba. Yung parang heart. Ngayon cat food kasi siya. Cancer. So ano bang meron? So we have here the Knight of Pentacles and chopped wood. Okay. Well, in terms of your career, medyo parang iba sa inyo or sa business, ganyan, or even in the routines of life, may part na nauumay na rin kayo. Parang paulit-ulit na, eto na naman yung nangyayari, eto na naman yung concern, o ganito na naman dapat gawin. In a way, anything talaga na paulit-ulit, nakakabagot. Diba? Parang kahit favorite mong pagkain yan, kapag kaya nakakainin mo na isang buwan, talagang aabot ka sa magkakaroon ng moment na parang, ganun ka na, yun na naman. Diba parang, let's say ako, one of my favorite dish is dinuguan. Yes, nag-enjoy ako pag kumakain ako niyan, lalo na kapag alam kong lutong Ilocano, or luto ng lola ko, or ng nanay ko, or kakilala ko magaling magluto. Pero, kung araw-araw na ginawa, Diyos yung may ulam ko, hindi ko kaya. Siguro parang, baka fourth day pa, naghahanap na ako ng mag-steam naman tayo ng gulay, sausaw ko na sa bagong at kamatis. Aabot ka sa ganun. So, andun na yung point na you are wanting something different, something fresh, something new. Naghahanap ka ng, siguro parang gabi natin spices sa life. And andoon na, hindi mo na, naghahanap ka ng something different to help you have a new perspective in life. Which is ang crossing mo kasi ngayon is the Page of Swords and time for a nap. Kaso nga lang, andun yung point na feeling mo wala kang time gawin yon or to go on an adventure, maybe have a vacation, travel, or actually even yung matulog na lang buong araw, magpaka Bruno Mars ka muna. Yung, ano yung isang kanta niya, today I don't feel like doing anything. I just want to lay in my bed. May ganong factor ka. Pero, because of the constant things na kailangan mong gawin, yung responsibilities, yung duties mo, commitments, ay, andun yung point na, napapagod ka din. Na, wala akong oras para gano'n. So, you want to break free. Andoon na, yun yung hinahanap ng heart mo ngayon. Pero, those things are blocking you. So, maybe it's time na kailangan mo nang magkaroon ng priority setting. Ano ba yung mga bagay na kailangan mo munang pagtuunan ng pansin? Ano ba yung mga bagay na pwede mong iset aside? And what are the things that you need to relinquish, bitawan, ibalik, ipasa, o i-charge mo muna sa iba? Kailangan magkaroon ka na ng moment na gano'n. So, yung desire card mo, si Queen of Pentacles, siya kasi regeneration. Diba? So, na changes talaga yung gusto mo with the regeneration. And andoon na, there are places in your past na sabi ito napuntahan mo, nabisita mo, that you have a moment to enjoy. Na gusto mo talaga, sabi natin, na gusto mo talagang mapuntahan ulit. Parang revisit, gano'n. Sabihin natin, before nagkaroon ka ng time, nagpunta ka ng Sagada or ng Ato, promote natin yung dito. Or here in Baguio or in La Trinidad. Yan, Bontoc, Kalinga, in Mountain Province, in Ifugao. Pero ang tagal na. So, andoon na you are being called, you are being given some memories na, ay,
parang gusto kong bumalik doon. Gusto kong enjoy. Kaso, ayan na yan, papasok yan. Kaso nga lang, yung mga ganong bagay, yung nagiging kalaban mo, na yun yung nagpo-push back sa'yo para hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin. Na alam mo para sa sarili mo, kailangan mo siyang gawin because there's something, it is something na kailangan, it's something that you needed eh. Something na kailangan mo talaga. Ayun. So, yung foundation mo kasi, it's the King of Pentacles, tsaka si Not For You. So, these two cards are actually saying na, alam mo yung point na hindi mo, may mga moments na, hindi mo kasi, yun lang, siguro kailan mo ito gawin na talaga, ilaban mo ilaban mo yung gusto mo. You fight. Pero andun kasi, when you fight for it, bigla ka na overwhelmed na emotions mo. Andiyan na siguro sabihin natin hindi mo nahihirapan ka lately mag-switch from nag-iisip ka ng concern mo or ng problem mo, nag-iisip ka ng resolution, then may isa ka ng kaibigan or sabihin natin sa tao na hindi sanay na masyado kang lugmok na itinatry kang i-cheer up, na tinatake mo yun in a negative way. Ayun na nga. Yun yung isang bagay na gustong ipaalala sa'yo ng universe, that things are not always as we should always think of how we react. Yung sabi nga may nabasa na ako kanina lang. Sabi doon, shooting the first arrow is unavoidable. But letting the second arrow fly is optional. So parang pinaka key point doon. Masasaktan tayo. Yes, and that is inevitable. Dagang, pwedeng mangyari yon. Pero yung mag-react ka out of that pain, doon is an option. Mag-react ka ba negatively? Andoon ba na mag-tantrums ka? Mag-lash out ka ba? Mag-aalakarin ka ba? O andoon na you're going to try to control yourself, to find peace, or protect yourself. Yun yung mga bagay na gustong i-remind sa'yo ng universe. Gustong ipakita sa'yo. That is, you need to focus on. Now, in the past kasi, ayan, yung prominent past mo pa is the Lovers and Loyal Heart. May mga iba sa inyo na you thought, akala nyo, na you found the right type of connection. So, it could be in the form of romantic connection or pwedeng professional or platonic, yung friendship na talaga malalim. Ano yung point na in the past, you thought you have that already. Pero parang nag-willing kayo to give a lot of it. You're willing to give up for it. Pero biglang parang nawala. So, andoon na, in a way, you were heartbroken, disappointed. Yung iba na feeling nyo na betray kayo doon sa situation. Pero andun yung point na pinapala sa'yo ng cards. Hindi mo nakita, because of that, na-redirect yung path mo. Because of that, nagkaroon ka ng awakening na dahil doon, nabago mo yung mga pananaw mo or na-solid mo yung mga bagay na pinaniniwala mo tungkol sa sarili mo. Mas nakilala mo yung ikaw mismo. And you became stronger. Yes, it could have been, it's tragic. Pero, out of the tragedy, meron mga magandang kinalabasan. Now, in your possible future na ikaw, we have your Judgment and also see a leg up. So, the universe is going to send help para sa'yo. Pero, may pero siya. Kasi, andun na para makawala ka na break out ang gagawin mo dito A leg up is about help. Now, Judgment, something na nandyan ang tatanggalin ng universe. Something na currently nasa sayo, iwawasiwas palayo ng universe. Why? Kasi hindi na siya necessary. Hindi na siya needed. Hindi na siya kailangan. Sabihin na natin, pabigat na lang siya. Kumaga, hindi na siya, wala na silbi. Yun yung term.
So it could be an individual, actually it's more on it's more on the things na mga ginagawa mo. So talaga may tatanggalin sa universe na akala mo before it is necessary na ginagawa mo maybe on a daily basis, pero ikakat siya ng universe para sa'yo. Kasi kailangan mo break free. So kung naka-resonate ka sa readings, remember the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And also, i-invite pala kita na i-click and join button sa baba para maging member, para magkaroon ka ng access sa ating mga extended readings. But for now, let's check kung ano yung mga kasunod mga readings pa. So, your physical environment, we have here the strength and chaos and conflict. You know what? If you really cannot do it anymore, sabihin mo. Kung talagang andoon na you feel na ito na yung limit mo, yung human limit mo, sabihin mo, be honest. Huwag mo ipilit ang isang bagay na hindi mo talaga kaya. Kasi ang isa sa pinakamahirap gawin, sabi ng card of strength, is yung magpanggap tayo na kaya pa natin. Kasi it takes more effort para gawin yun. Na habang deep inside, andoon na ayaw na talaga natin. You know what? If you really need to rest, physical rest, mental, and even emotional, even a financial rest, gawin mo. Hindi ko kailangang mag-isip ng magtitinding reasons para sabihin na, ay, kailangan ko na rest kasi ganito, kasi ganyan. The mere fact that's enough reason, that the rest that you are asking, yung pahinga, that is enough reason for you. That is enough reason for them. They don't deserve, you don't need to explain yourself. Bakit mo kailangan gawin yun? Huwag mong isipin na baka ma-disappoint sila sa'yo or mag-iba yung tingin nila sa'yo. Because, kung mag-iiba yung tingin nila sa'yo dahil nagpapakatotoo ka or bababa yung tingin nila sa'yo, then you don't deserve them in your life. So yun, nag-break free ka na nga dito. Now, your emotional environment is the Two of Wands and Blessed. Ano na, a lot of you guys, sabihin na natin, happy ako sa mga ginagawa ko, okay naman ako sa mga ganun nangyayari. I'm good with those things. Okay. Yes, we find happiness in being givers. We find happiness in being strong for others. Pero, andun kasi you need to find that happiness for yourself. Kailangan marunong ka din maging happy para sa sarili mo. Hindi lang para sa iba. Kasi, hindi naman lahat ng tao is may mindset na katulad mo na kaya nila maging happy para sa iba. Diba? Now, your hopes and fears, ito na nga, all that glitters siya kahangman. Hindi lahat ng tao ay may ganong mindset na katulad na merong mindset ka ngayon. Na sana, marunong sila maging masaya kung kaya mo maging masaya para sa iba, na kaya mo pumalakpak sa mga tao na na-reach nila yung point of success nila. Hindi lahat ng tao ganon. Naturally, by nature, by human nature, lahat tayo mga inggitera. No exceptions. Lahat tayo selfish. No exceptions. At hindi lahat at may mga tao na nagawa nilang to go beyond para maging better individuals, to be better as a person. May mga ganon. And andoon ka sa process na yun, pero hindi mo kayang expect na ganon ang lahat ng mga tao sa paligid mo. I'm sorry to burst your bubble. Pero yung possible future mo dito ay perfect. New life and the sun. Remember the break free? You're kailangan mo mag-break free. Eto na. So, the universe will be allowing you to have a new life. So, kumbaga sa libro, magkakaroon tayo ng ending of a chapter and opening of a new one. But, it will come with a cost. Andoon na may mga exchanges na kailangan gawin.
Kumbaga sabi na, may passage nga sa in the Bible that sinasabi, you cannot serve two masters at the same time. So, hindi pwedeng i-welcome mo yung mga changes na to without relinquishing some of the things na kailangan mo nang bitawan. So, kailan ba tong new life na parating na to? Tsaka, how will the universe go about it? Or ano ba yung exchanges na gagawin? I-check natin yan sa extended reading mo. Para mapanood mo, i-click mo yung join button sa baba. And, kung sa tanda natin, yung mga naging readings po natin, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new, subscribe, like, and share. Cancer, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope magkita tayo sa extended readings mo. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City. You have a great day. I'll see you soon. Thanks.